sinasabi po ng iba na si Mike Defensor, kung may gantong uri ng negosyo, hindi ba niya alam na kung ganyan ang negosyo mo, alam mong na may umano'y ginagawang mali, bibira ka sa gobyerno, para bagang wala sa common sense, no? Kung meron kang gantong mga sinasabing illegal, definitely mag-iingat ka. Ganun pong dalawang kaisipan niya, na para bagang gagawin ba nila Defensor ito, kung ganyang illegal ang operasyon ng kanilang establishment, ng kanilang kumpanya, tapos bibira ka sa gobyerno ng ganong kabibigat na mga aligasyon. Well, tama po yan. Dalawang side nga po na pinipresentan nyo. Pero alam po ninyo, when we look at the history nitong lugar na ito, nagpalit na po ito ng pangalan eh. Ang pangalan po nung Chicago KTV, Bineto Luna. At ang pangalan nung club ng Bineto Luna, at doon din po nandoon. At ganyan na pala yung talagang modus niya. In fact, kaya nga po hindi kagad pumutok. Dahil nung pong aming iniimbestigahan yan, hindi naman namin nakita na ang pangalan ng may-ari nung si Rinhe, yung asawa niya. Katunayan, ang alam lang po namin, it is situated in Cliff Point Square, na pag-aari ng Cliff Point Development Corporation. Yun, honestly, alam namin po na yung Cliff Point Development Corporation, ang pagmamay-ari po niyan ay si Mike Defensor. Kasama po siya dyan. At in fact, may mga holding company, ang Pax Liberia Mining, yung po yung pinakamalaking share, pero yung Pax Liberia Mining po na yun, kay Mike Defensor din. Pero hindi po namin panakita yung dokumento niyang Chicago KTV na yan at nung Blue, only on na-read na namin, meron pong nagpadala sa amin ng dokumento. At ngayon po, doon namin sinundan, nung binalidate namin sa SEC at doon po sa City of Pasig, lumabas talaga na si Rin Development Corporation po ang nagmamay-ari at nagpapatakbo po nitong lugar na to. So, doon po lumalabas yan. Yung sinasabi po na ikaw si Mike Defensor, kung alam mo nang may illegal ka, ba't bira sa gobyerno, ako naman po, opinion ko, baka he already developed a culture of impunity eh. Kasi 2017 pa po yan eh. Nagpalit na nga ng pangalan. It's been reported. Sinasabi ng mga tao nung umikot kami na matagal na yun. Ang sabi nga po sa amin, kung ni-raid namin ng Biyernes or Sabado yan, baka mas marami pang nakuha ang personalidad dyan, nakilala. At meron na rin po report sa amin, nung tumatakbong mayor si Mike Defensor, yung mga barangay officials, dyan niya dinadala, ini-entertain, yung po parang ginamit niya talaga yan para rin sa pang PR po niya. Ano po? So, at lahat naman po yan, mayroong mga testimonya at mga dokumentong susuporta po sa akin pong binabanggit na ito. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa